mamimiss sa pagtatapos ng teleserye? Tita Susan? Let's start. Ladies first. Ang mamimiss ko po talaga ay ang aking dalawang superheroes, si Marcos at si Gabriel. At syempre po si Jamila, ang aking nurse. At syempre po mamimiss ko ang lahat-lahat ng magagandang samahan namin dito po sa set ng Blood vs. Duty. Thank you, Tita Sue. Ito, Botch. Ako marami. Una na siguro yung character ni General Carillo na sa tulong ng mga direktor at ng ibang staff ay nairaos, mailino, to sculpt para lumabas yung kawalangyaan. So, mamimiss ko yun. Mamimiss ko rin katulad din sinabi ni Susan, yung mga taong bilib ako sa sipag. Kita mong pagod sila, kita mong minsan walang tulog, pero three times a day ko magkasama, dire-diretso ang kayod. Mula utility hanggang sa direktor, hanggang sa mga PA namin. Ano pa ba? Yung aking parating kasama, si Lay, yung mamimiss ko, it's such a comfort being in a scene, or being in the scene with her, and being on the set with her every single day. Hindi naman kayo malilink niyan, ha, Tito Boss. Yes, Tito Jaime. Ano ang mamimiss ko? Alam mo, it's usually like that. Kapag may natatapos na show o may natatapos na series, talagang marami kayong mamimiss, no? So kung iisa-isahin mo yon, yung samahan, yung tawanan sa set, kung minsan yung nagagalit din sa set, ano mo, meron din ganon. Pero lahat yun, parte po ng trabaho. At ako po ay isa sa mga maswerte dahil sa edad ko pong ito ay nakakapagtrabaho pa ako, kahit na paano, no? So, yes, I'm going to miss working. That's what it is, more than anything else. At saka ang isa pa, ito yung first time na pumapel ako ng isang Muslim. No? So, pwede kong sabihin na marami na talaga akong nagawa, siguro, no? Mula sa pare, sa doktor, sa rapist, lahat. So, again, yun po, makakamiss po yung mga nasa behind the camera po, yung mga palagi nila ako niloloko, yung mga gano'n, yan, mga naging, ano? Yan, si John, isa na po yan, sigaw yan. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat at nairaos namin ang Blood vs. Duty po at abangan ninyo po ang finale dahil, naku! Maraming salamat. Thank you, Tito Jaime. Meron din tanong dito para kay Gerald at Richard. Ano raw yung best scene ninyo na hindi nyo makakalimutan? At lalo na dito kay Gerald, yung pagganap niya bilang isang Muslim, hindi ka raw ba nahirapan at paano ka nag-immerse or pinag-aralan para hindi tayo mapahiya sa mga kapatid na Muslim or magkamali? Best scene? Marami po akong napakaswerte ko dito sa show na ito. Napakagaling pa ng creatives namin. They gave me so many beautiful scenes. Hindi ko talaga mapinpoint ang isang eksena lang. But isa sa pinaka parang intense was the opening scene namin. Yung sumugod po yung Task Force Alpha sa isla namin. Yung kung saan nakaikot yung mga mabibigat na nangyari sa kwento namin. Inubos nila yung community ko ng mga tapong Muslim. Isa yan sa pinaka mahirap din i-shoot kasi nandun kami for like 3-4 days para lang sa eksena yan. Pagdating naman sa pagganap ng bilang isang Muslim, it's a challenge di ba? Bilang isang artista, parang gusto mo lagi may bago para sa audience, gusto mo may bago sila mapapanood sa'yo. So talagang, lalo na sa ganitong sitwasyon, alam natin kung gaano ko sensitibo pagdating sa faith, ng bawat isa. I really wanted to take it, serious kasi nga gusto kong maganda po yung gusto kong ma-share sa audience yung
religion ng Islam. So, pinaghirapan ko yun. Thank you, Je. Kay Richard. Most memorable scenes? Madami akong memorable scenes dito. And I'm very thankful sa creatives, sa mga directors natin, kay Ms. JRB, sa lahat ng mga magagandang eksena. They guided me through it. Na-execute namin the best way we can. And I can say that this is one of my best works in terms of my acting career. It's one of my favorites. So, thanks to our creatives, to Direct FMR for continuously pushing me also and challenging me on set. To Miss JRB and the whole team. But yeah, if I had to choose one, I think it's that opening scene. Yung first fight namin ni Gerald sa Zambales, I think was very memorable. And I think it really dictated also the flows of the story and also the working camaraderie. Doon namin nakilala ang isa't isa more or less, and even with the group, nag-lock in kami and 4 days straight of work. And you really get to know, the people around you during that time and how they work. So I appreciate that time. Yeah, but now we're coming to an end and it just feels like parang kailan lang nandito kami to launch the show and now we're actually ending. Gaya ng sabi ni Tito Jaime, it's always, there's that feeling na emotional when you're ending a show, but when you're doing the show, you're gonna think, oh, I need to rest, I need a break, I need a vacation, but when the show ends, actually, the first few days pa lang may miss mo na agad yung grind, yung trabaho, yung everything. So I'm gonna miss definitely everyone. Thank you. At saka, dagdag ko lang dun sa isa sa pinaka-paborito kong eksena is, nung namatay si Mustafa, si Robin Padilla. Siyempre, di ba, nakasama ko sa isang malupit na action scene, si Pinoy tsaka si Captain Barbell. Kaya talagang, it was really, di ba, I mean, genuinely, talagang hindi ako makapaniwala na habang ginagawa namin sabi ko, wow, kahit pa paano may narating din pala ako. Kasi, from, galing ako Jensen, pinapanood ko sila di ba, pinapanood ko sila, na I get to share an epic action scene kasama sila. Dagdag ko lang kay Chart tsaka kay Je, nasugatan ba kayo dito dahil sa sobrang yung ma-action na eksena? Was there a time nasugatan kayo, nasaktan, napilayan? Siguro more than physical, sakit yung nasaktan yung ego namin. No, it's very challenging kasi to do action scenes and when you're doing it, at 1 a.m., 2 a.m. or whatever time it is, you always have to push yourself, you have to give your best, and sometimes, you realize, shit, I have to be in better shape. You know what I mean? When you're doing these scenes at 1 a.m. or 2 a.m. But yung mga galos, yung mga bruises, yung mga tama, yung sakit ng katawan, that's part of it. Part of it yun, minsan dumudugo na yung kamay mo, minsan may galos ka na lang dito, may mga napapansin. It's part of the job. Thank you, Chart. We love you, Richard. Love you too. Alam mo, Mama, doon sa eksena yung magkasama kami tatlo, nagpabilib ako kay Senator talaga. Kasi sa edad na yan, talagang siya pa yung mas siya pa yung mas mahirap yung mga galaw niya. Kaya na-inspire ako. Sabi, wala akong dahilan. Kailangan mas galingan ko. Yun. Yes, just to add on dun sa eksena namin tatlo ni Binoy. Like what I said nga, napaka-iconic nung moment na yun. Kinakwento ko sa family ko and sa friends ko na, gaya nga ng sinabi ni Gerald, na pinapanood ko rin si Binoy growing up. Diba, siya yung parang action star talaga ng time na yan. He kind of paved the way for a lot of the action stars. So, it was truly an honor na makasama siya sa isang screen doing action. Actually, ni-request namin yung Miss JRB. Kailangan namin ng action scene with Binoy. So, yun, finally nabigay sa amin and we're very happy sa outcome. Thank you, Chart and Je. That was an epic scene. Yes. Ito, meron pa isang tanong. This is for Barbie, Baron, and the Task Force Apagan. What is the best advice you've ever received
mula sa mga veterano? Yes. On the set. Pwedeng from the veterans or from the directors. For me po, palagi ko pong nakakasama madalas si Tita Susan, si Derek Bobot po, si Ama, and si Tita Malu. Marami po akong natutunan sa kanila, but yung palagi po nag-a-advise sa akin na sobrang na-appreciate ko po, si Tita Susan po, tsaka si Tita Malu. Siguro po kasi girls din sila and alam nila po yung showbiz. Actually, I can't remember na what they told me, pero lahat po ng pinag-uusapan namin, sobrang na-appreciate ko kasi yung mom ko po nasa Bicol. So, I'm very close po kay Tita Susan and kay Tita Malu. Ayun. Thank you. Barbie, next. Yes. Sarah. Bara. Yeah. Ako naman po kay Direct FMR. May mga nirecommend po siyang mga movies na panoorin. And sabi niya na always stay humble, huwag yumabang, huwag gumawa ng mga maling bagay. So, na-appreciate ko po yun galing sa iniidolo ko at lagi kong sinasabi sa kanya sa Direct, I love you. Kasi he's such a wonderful, awesome human being. Tapos, lagi ko pong kachat si Mama Ana, yung asawa niya po, si Miss Rita Avila. At lagi po akong binibigyan ng advice all the time. Whenever I need help, andun po sila. Yung mga notes na binibigay po ng bawat director, si Direk Rico, nakakaiyak. Si Direk Benjoy, hindi po magiging ganun kasolid yung character ni Felix without their input. So, I owe to them kung bakit kahit paano nag-stand out po ang character ni Felix. Plus, I always ask, I make it a point to always ask Sir Dindo Perez, Sir Sinon, Ma'am Jan, yung mga writers po natin, na parang paano po ito, buti lang po open yung line nila sa akin. Kasi po, ako po yung artistang binabasa ko po talaga, inaalam ko po yung art ng bawat linggo. So, kung hindi po dahil sa kanila, para sa akin, hindi po mag-work tong show. Kasi ang talent nandyan eh. Pero pag pinush po kayo ng mga iniidolo nyo, ng mga creatives, mas lumalagpas pa po doon yung galing ng tingin ng tao. Hindi po kami yan. Plus, I also want to take this opportunity since marami po kami dito to thank JRB Productions for giving me this awesome journey and this opportunity to learn a lot from everyone, from the Yes. cameraman, yung composition, yung sinasabi yung Direct FMR na arts and science, no? Para akong may master class parati pagkausap si Direct FMR eh. And then, gusto kong pasalamatan yung audio people natin. Gusto ko rin pong pasalamatan po ang sobrang dami. Si Gucci, gusto kong pasalamatan si Gucci. Parang naghahabiling ka na ba? Hindi. Si Ate Marisa. Hindi kasi hindi niyo po alam na ngayon lang po ako nakapasok sa isang production na nandun po yung love, care, support, guidance. Ayun. Yung totoo po talaga mararamdaman mong may pag-ibig po sila sa isa't isa at may respeto. So talagang nakaka-overwhelm po. So salamat po. Salamat. Ayun. Salamat. Maraming salamat, Baron. Pwede ko rin po bang idagdag Yes, na, yes, Barbie. yung mga advice po actually na nakukuha ko, galing po actually kay Tatay FMR. Nakasama ko rin po kasi si Mama Ana sa araw-gabi before. So, Si very Rita close Avila talaga yung kami. tinutukoy ni Opo, ni Barbie. Miss Rita Avila. Very close po kami. And then, kahit hindi ko pa po nakaka-work si Tatay, bumibisita po kasi ako sa bahay nila noon. And ngayon po dito sa Blood versus Duty, and actually, even before po sa Sins of the Father,
Si FMR po yung gumawa ng unang eksena ko and sobrang na-appreciate ko po yun. Nalaman ko kay Ate Jonah na si FMR gusto niya talagang gawin yung eksena ko. And dito po sa Blood vs. Duty, malaking bagay po si FMR sa akin. Kasi halos lahat po ng mabibigat na eksena ko, si FMR po yung gumagawa at hindi niya po talaga ako sinusukuan. May mga araw po na hindi po ako nakakapasok ng full mode ako, hindi ako makafocus. Pero si Direk FMR po, hindi niya hinayaan na matapos yung sequence na hindi ako magaling. So thank you so much, Tatay. I love you. Si FMR pa? Oo. Hindi yan, ano yan, susuko hanggat hindi siya satisfied sa eksena. Oo, ayan. Lou? Si Lou. Lou and then River after. Okay. Ayun. Hello. Anong best advice yung na-receive mo mula sa mga veterans or sa mga director? Siguro, dahil siguro lagi kong kasama sa Task Force Alpha, siguro, Kuya Junjun. I think it was the second day or third day of shooting. Sabi niya yung ginagawa namin is an understanding of other people's lives. So you put yourself in their shoes, and it could be a character that I play for me, but it could be a reality for other people. So puso, tsaka first na mabait kong role, always kalaban ako, so I had a hard time like kapain yung role na yun. So that really helped me a lot at times. Aside from maraming advice na nabigay sa akin, but that one really stuck to me. Thank you. So thank you so much po. Thank you JRB, thanks to everyone. I'm so glad to have worked with you. Marisa Cala, we love you. Junjun next. Junjun. Thank you po. For me, this project has been a very meaningful part of my journey as an actor. Every role teaches you something new, but every once in a while you become part of a story that reminds you why you fell in love with acting in the first place. Blood vs. Duty has been one of those projects for me po. Maraming salamat po sa opportunity, Mama Ops and JW Creative Production. I've always believed that acting is an act of empathy. Marami po akong natutunan along the way mula po sa mga kasama namin dito and sa staff and crew. And experiences like this continue to shape me, not just as an actor but as a person. So more than anything, this journey reminded me that filmmaking is never about one individual. It's the result of hundreds of people working together with one shared purpose to tell a story that hopefully resonates with audiences. At salamat po sa mga content creators natin na nandito ngayon. Party po kayo at mga audiences. Maraming salamat po. Salamat. Junjun. Si River. Maraming salamat sa JRB for the opportunity. We're so blessed to be surrounded by all these veterans and such a talented cast. Ako naman, since usually kasama ko yung mga TFA, ang dami kong natutunan, lalo na kina Junjun, Je, Char, Baron, just being with them on set, just observing them, watching them, ang dami kong natutunan. And siguro one of the best advice is, kasi yun nga, since medyo bago lang ako, so napipressure ako kapag ka-eksena ko sila. Siguro one of the biggest advice is, siguro not to overthink. As long as you know your character, you did your research, everything else will flow, and as long as naramdaman mo talaga yung pinagdadaanan ng mga character. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat, River.